Sa sandaling ito, ay naglabas ang munting aso ng kanyang marker. Pagkatapos ay sinimulan niyang isulat ang mga kalahok sa magaganap na kompetisyon. Habang ginagawa niya ito, sinabi niya na ang tauhan niyang munting Poloka ay nabigo sa kanyang advancement at hindi na nakapag-reincarnate. Kaya dahil dito, ay hindi na sumali ang Monster Group sa kompetisyon at naiwang bakante ang isang slot. Pero kalaunan, ay hindi na rin niya ito binanggit at sa halip ay tinanong na lamang ang grupo ng Home Appliance kung sino ang kanilang magiging pambato. Agad namang tumugon ang vacuum robot, at pagkatapos ay nag-usap sila ng munting aso. Ngunit habang pinakikinggan ito, ay tila naguluhan si Alpha dahil hindi niya maunawaan kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Kaya dahil dito, ay tinanong niya ang kanyang system kung ano ang sinasabi ng mga ito. Pero maging ang kanyang system, ay nabigo rin na maintindihan ang kanilang usapan. Sa kabilang banda, ay nakapagpasya na ang grupo ng Home Appliances at sinabi ng mga ito kay Wangkay na ang kanilang napiling representante ay ang TV. Pagkatapos naman nito, ay narinig nila ang katok mula sa pinto kaya agad na lumingon ang munting aso at sinabi na perpekto ang pagdating nila. Pagkasabi nga niya nito, ay pumasok na ang leader ng plant group at binati ang munting aso. Ang nilalang na ito ay tinatawag na Soul of the Radish na mayroong Saint Rank 2-star. Samantala, tinanong naman siya ng munting aso kung nakapagpasya na ba ang kanilang grupo kung sino ang magiging representante sa darating na kompetisyon. Habang pinagmamasdan naman ni Alpha ang mga bagong dating, ay nagkomento ito na tila kakaibang mga nilalang sila, at binanggit pa nga na maging ang mga plant monsters ay kasali rin pala sa kompetisyon. Bilang tugon naman ng Grandpa Radish, ay sinabi nito sa munting aso na hindi nito kailangang magmadali dahil bago niya sabihin kung sino ang kanilang magiging representante, ay ipapakilala niya muna ang mga miyembro ng kanilang plant group family. Kasunod nga nito, ay isa-isa na niyang pinakilala ang mga miyembro ng plant group. Ilan nga dito ay sina Professor Tomato, Eggplant Brother, Cousin Corn, Mr. Banana, at si Uncle Green Pepper. Pero hindi pa doon natapos, dahil sunod-sunod pa niyang ipinakilala ang napakaraming miyembro ng kanilang grupo. Kaya habang pinakikinggan ang lahat ng ito, ay nagsimulang mahilo si Alpha, at pagkalipas nga ng isang oras, ay tuluyan ng bumula ang bibig nito saka bumagsak sa sahig. Samantala, patuloy pa rin si Grandpa Radish sa pagbanggit ng kanilang mga miyembro. Kalaunan, ay napagtanto niya na nasabi na niya silang lahat. Sa pagkarinig naman nito, ay tila nakahinga na ng maluwag ang munting aso na ngayon ay nahihilo na rin dahil sa dami ng mga binanggit na pangalan ni Grandpa Radish. Pagkatapos nito, ay tinanong niya kung nakapili na ba sila ng kanilang representante. Tila hindi pa naman tapos si Grandpa Radish sa kanyang mga sasabihin at sinabi pa nga na huwag siya madaliin, dahil hindi pa siya tapos sa pagpapakilala ng lahat ng kanilang mga miyembro, dahil mayroon pa raw mga hybrid varieties sa kanilang grupo. Pero bago pa niya masimulan muli ang pagpapakilala sa mga ito, ay pinigilan na siya ng munting aso at sinabi dito na talagang kamangha-mangha ang boses niya, pero wala na siyang oras para pakinggan pa ang lahat ng kanyang mga sasabihin. Kaya hinimok niya na sabihin na lamang muna kung sino ang kanilang magiging representative para sa darating na kompetisyon. Wala namang pag-aalinlangang itinuro ng mga ito ang P-Rookie na dinala ni Leping mula sa Elf Tribe. Labis namang nagulat ang munting nilalang na ito at napatanong na lamang sa kanyang mga kasamahan kung talaga nga bang gusto nilang palabanan siya sa kanilang boss, si Wangkay. Pero hindi na nasagot ang kanyang mga katanungan, dahil sa sandaling iyon, ay pinalabas na sila ng munting aso at sinabihan na lamang na sasabihan sila kapag magsisimula na ang kompetisyon, sa gayon ay makapanood din sila. Pero sinubukan pa ring manatili ni Grandpa Radish, dahil gusto pa niyang makipagkwentuhan sa munting aso. Habang papalabas pa nga ito, ay sinimulan nitong ikwento ang kanyang love life, pero habang nasa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, ay sinaraduhan na ng munting aso ang pinto. Sa gayon, ay hindi na niya marinig ang mga kwento nito. Pagkatapos ay napabuntong hininga na lamang ang munting aso at sinabi sa kanyang sarili na sa wakas, ay tumahimik na ulit sa lugar. Sinabi pa niya na kung hindi niya suot ang noise-canceling headset na ginawa ng kanyang master,
ay baka hindi na niya kinaya ang napakahabang kwento ng matandang iyon. Pagkatapos nito, ay nagsimula ng mag-upgrade ng kanyang language database ang munting aso. Habang ginagawa niya ito, ay napatanong naman si Alpha sa kanyang sarili kung talaga nga bang mga plant monsters lamang ang mga iyon. Dahil bilang bagong hero, ay nagawa pa rin siyang magkaroon ng mental breakdown sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa mahabang kwento ng nilalang na iyon. Sinabi naman ng system sa kanya na hindi niya kailangang mag-alala, dahil bagamat hindi matukoy ng system kung anong klaseng mga nilalang ang mga iyon, pero sa kanyang estimate ay walang pinagkaiba ang mga ito sa mga ordinaryong halimaw. Kaya kailangan lamang nitong magtiwala sa kanyang sarili, dahil sa taglay niyang lakas ay madali lamang para sa kanya na lipulin ang mga halimaw na iyon, at kalaunan ay magiging mga experience points na lamang ang mga ito para sa kanya. Pero sa kabila ng mga sinabing ito ng system, ay hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ng Peking Alpha at sinubukan pang ang mga tuwiran. Pero agad siyang pinatigil ng system at binalaan na huwag nitong questionan ang system, dahil ang system at ang mga utos nito ay laging tama. Kaya ang isang player na katulad niya ay kailangan lamang sumunod sa mga instructions nito, sa gayon ay mabilis siyang lumakas. Matapos namang mabasa ang lahat ng ito, ay tinanong naman ng Peking Alpha si Alpha tungkol sa opinyon nito. Sinabi naman nito na, ayon sa kanyang natatandaan, ang mga halaman na iyon ay hindi mailalabas ang kanilang buong lakas sa totoong mundo, at ang kanilang representative ay isa lamang ordinaryong halimaw na dinala ni Liping mula sa Elf Tribe. Tila natuwa naman ang system sa sinabi ni Alpha, at binanggit pa nga na hindi talaga siya nagkakamali. Kaya inutusan niya ang Peking Alpha na ang kailangan lamang nitong gawin ay tapusin ang mga nilalang na nilikha ni Liping. Pero kasabay nito, ay natapos na ang upgrade ng munting aso, at matapos mangyari iyon, ay agad nitong nakita ang system window ng Peking Alpha. Kaya tinanong niya ito kung bakit siya mayroong display screen. Sa pagkakaalam naman na nakita na ng munting aso ang system, ay agad itong naglunsad ng isang warning at sinabi sa Peking Alpha na dahil nakita nito ang system, ay kailangan niyang agad na tapusin ang target. Hindi naman agad kumilos ang Peking Alpha at sa halip ay tinanong ang munting aso kung paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang system display. Hindi naman ito sinagot ng munting aso, at sa halip ay sinabi na kaya pala lagi itong nagsasalita ng mag-isa ay dahil nakatagpo ito ng isang external cheat para sa kanyang sarili. Ipinaliwanag din niya na matapos niyang mag-upgrade ng kanyang system, ay nagagawa na niyang makita ang ganitong mga klaseng bagay. Nagkomento rin siya tungkol dito at sinabi sa Peking Alpha na kung gusto talaga nitong lumakas, ay dapat nagsabi na lamang siya sa kanya. Dahil kung ganoon, ay magagawan pa niya siya ng mas magandang klase ng system, at hindi katulad ng kanyang ginagamit na mukhang depektibo. Tila hindi naman kinaya ng system ang mga pangmamaliit sa kanya ng munting aso, kaya dahil dito ay nagsimula itong magkaroon ng mga error at humantong pa nga sa pag-crash ng system. Pero bago pa tuluyan itong maging basura, ay pinitik na ito ng munting aso. Matapos mangyari iyon, ay sinabi ng munting aso na ang natitira na lamang na grupo ay ang Tools Group. Inutusan din niya si Alpha na kumbansihin ang mga ito na sumali. Kasabay nito, ay naisip niya na kasalanan niya kung bakit ayaw na ng mga ito na sumali, dahil noong nakaraang kompetisyon ay masyado niya silang nabugbog, kaya labis silang natakot sa kanya. Kaya marahil, kung malalaman nila na si Alpha ang kanilang magiging kalaban sa halip na siya, ay maaaring sumali na ang mga ito. Pero habang nasa kalagitnaan ng kanyang pag-iisip, ay bigla niyang naramdaman ang isang malakas na enerhiya, at maging si Alpha ay naramdaman din ito. Binanggit pa nga niya na masyadong malakas na pagkamuhi ang kanyang nararamdaman. Kasunod nito, ay natukoy nila ang pinagmumulan ng enerhiyang iyon, kaya napatanong si Alpha kung ito na ba ang legendary na nilalang na mula sa ibang universe na binanggit sa kanya ng system. Sa kabilang banda, ay sinabi naman ni Alpha na ang nararamdaman niyang enerhiya ay mas malakas kung ikukumpara sa dati nitong ipinapakita. Kasunod nga nito, ay lumipat ang eksena kung saan nagmumula ang enerhiyang iyon, at ito nga ay walang iba kundi ang nilikha ni Liping, na ngayon ay isa ng chainsaw. Dito ay sinabi niya sa kanyang sarili na karaniwang naglalandian lamang ang kanyang may likha kasama ang Demon Queen sa harapan niya,
pero sa pagkakataong ito ay umalis sila nang hindi siya isinama. Habang patuloy niyang itinatanong ito sa kanyang sarili, ay mas lalo pang tumitindi ang mga inilalabas niyang pagkamuhi. At pagkatapos nga, ay nagbagong anyo na siya patungo sa isang kakilakilabot na anyo. Habang nangyayari ito, ay binanggit niya na masyado nang naninikip ang kanyang dibdib dahil sa kanyang nararamdaman. Pagkatapos nito, ay naglakad siya na parang isang zombie patungo kina Alpha at sinabi sa mga ito na sasali siya sa kompetisyon na kanilang gaganapin, upang mailabas niya ang lahat ng kanyang sama ng loob. Kaya habang sinasabi ito, ay bigla nitong itinaas ang kanyang chainsaw at galit na sinabi na gusto na niyang hatiin ang mundong ito sa gitna dahil sa sama ng loob na kanyang nararamdaman. Samantala, si Alpha naman, habang pinanonood ang eksenang ito, ay pinagpawisan ng husto at tinanong si Wang Kai kung pwede pa ba niyang bawiin ang kanyang registration para sa kompetisyon. Habang nararamdaman naman ni Alpha na ito na ang kanyang magiging katapusan, ay biglang lumipat ang eksena sa lugar ni Liping. At dito, ay makikitang masaya niyang inaalok ang kanyang mga tauhan ng pakwan, at walang kamalay-malay sa mga nagaganap sa kanyang bahay.